Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat, mga kagabi ng lagim. Ngayong gabi, dadalhin ko kayo sa isang lugar kung saan ang kagandahan ay isang patibong at ang bawat matatamis ng ngiti ay may kaakibat na sumpa. Ihanda ang inyong mga sarili dahil ang ating lalakbayin ay puno ng lihim na hindi kayang abutin ng simpleng pangunawa. Hihilahin natin ang tabing na naghihiwalay sa ating mundo at sa mundo ng mga nilalang na hindi tumatanda. Simulan na natin ang kwento ngayong gabi. Sa gitna ng masukal na bahagi ng General Luna sa Siargao, matatagpuan ang isang sityo na tila kinalimutan na ng mabilis na pag-usad ng sibilisasyon. Dito lumipat ang pamilya ni Clarice, isang mapanuring dalaga na mas gustong magbasa kaysa makisalamuha sa ingay ng modernong mundo. Kasama niya ang kanyang nakababatang kapatid na si Santino, isang batang puno ng kuryosidad, at ang kanilang ina na si Remedios. Ang paligid ay puno ng mga dambuhalang punong dalakit na tila may mga matang nagmamasid sa bawat galaw ng mga bagong dating sa kanilang tahimik na teritoryo. Napansin agad ni Clarice ang kakaibang katahimikan ng mga kapitbahay na sina Quirino at Solen. Tuwing dadaan sila sa harap ng lumang bahay ng mga ito, laging nakatayo ang dalawa sa ilalim ng malalaking puno, nakasuot ng napakalinis na puting barong at saya. Ang kanilang mga ngiti ay tila iginuhit sa kanilang mga mukha. Perpekto, ngunit walang buhay na kislap sa loob ng kanilang mga mata. Hindi rin sila kumukurap kahit pahampasin ng malakas na hangin ng kanilang mga mukha na tila mga estatwang gawa sa porselana. Noong unang gabi nila, isang lalaking nagngangalang Teodoro ang kumatok sa kanilang pintuan upang mag-abot ng kakanin bilang pagbati. Napansin ni Clarice na ang balat ni Teodoro ay sobrang puti at makinis, na tila hindi kailanman nasikatan ng araw sa kabila ng pagiging magsasaka nito. Maayos at formal ang kanyang pananalita, ngunit may kung anong lamig sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig na nagpapatayo ng balahibo ng dalaga. Umalis si Teodoro nang hindi man lang lumingon sa dilim, naglalakad ng tuwid at tila lumulutang sa damuhan. Isang hapon, habang naglalaro si Santino sa gilid ng dalakit, nakita ni Clarice ang isang babaeng nagngangalang Ursula na lumapit sa bata. Maganda si Ursula, may mahabang buhok na tila seda at mga hiyas na kumikinang sa kanyang leeg sa kabila ng simpleng kasuotan. May ibinibigay siya kay Santino na isang maliit na prutas na kulay lila, habang ang kanyang ngiti ay tila nang aakit na pumasok sa loob ng kagubatan. Agad na tinawag ni Clarice ang kapatid, ngunit bago pa man ito makalapit, mabilis na nawala si Ursula sa likod ng puno. Tinanong ni Clarice ang kanilang kapitbahay na si Regina tungkol sa mga taong madalas tumambay sa ilalim ng mga punong dalakit sa dulo ng sityo. Biglang namutla si Regina at mabilis na nagsara ng bintana, tila takot na marinig ng hangin ang anumang sasabihin niya tungkol sa mga iyon. Ayon sa bulong-bulungan, ang mga dalakit nun daw ay hindi basta-basta naninirahan sa tabi-tabi, kundi may sarili silang kaharian na nakatago sa paningin ng tao.
Ang sinumang matipuhan nilang isama ay hindi na muling makikita sa anyong tao, kundi magiging bahagi na ng kanilang lipi. Lumipas ang mga araw at naging mas madalas ang pagpapakita ng mga nilalang na ito sa paligid ng kanilang bakuran tuwing sasapit ang takip silim. Si Santino ay naging tahimik at madalas na lamang nakatingin sa labas. Tila may hinihintay na kaibigan na hindi nakikita ng iba. Isang gabi, narinig ni Clarice ang isang mahinang pag-awit mula sa gubat. Isang himig na napakaganda, ngunit puno ng kalungkutan at panganib. Sinubukan niyang gisingin si Remedios, ngunit ang kanyang ina ay mahimbing ang tulog, tila biktima ng isang gayuma na nagmumula sa bango ng mga bulaklak. Sa bawat pagdaan ng gabi, ang mga ngiti ng mga naninirahan sa sityo ay tila lalong nagiging mapanlinlang at puno ng panganib para sa pamilya. Nakita ni Clarice si Quirino na nakatitig sa kanilang bintana habang hawak ang isang lumang orasan na hindi gumagalaw ang mga kamay. Tila ipinapahiwatig nito na sa kanilang mundo, ang panahon ay walang saysay at ang kamatayan ay hindi isang katapusan kundi isang simula lamang. Ang takot ay nagsimulang mamuo sa puso ni Clarice. Batid niyang may masamang mangyayari sa kanila kung hindi sila agad aalis. Sa huling gabi ng linggong iyon, isang malakas na katok ang gumising sa buong kabahayan. Ngunit pagbukas ng pinto ay walang tao doon. Tanging isang piraso ng puting tela na may bango ng dapo ang naiwan sa tapat ng kanilang pintuan. Isang paanyaya o babala. Si Santino ay wala na sa kanyang kama at ang tanging bakas na naiwan ay ang kanyang mga tsinelas na nakaturo sa kagubatan. Dito na nagsimula ang tunay na bangungot para kay Clarice, habang ang mga pununo ng dalakit ay tila humihinga sa dilim ng gabi. Nataranta si Clarice at agad na ginising si Remedios upang hanapin si Santino sa gitna ng masukal na gubat ng Bagos City, Negros Occidental. Bitbit ang isang mahinang flashlight. Tinahak nila ang landas kung saan huling nakita ang mga bakas ng bata sa malambot na lupa. Ang bawat kaluskos ng tuyong dahon ay tila tawa ng mga nilalang na nagtatago sa likod ng malalaking puno ng dalakit. Ang dilim ay tila kumakain sa liwanag ng kanilang dala, habang ang hangin ay bumubulong ng mga pangalang hindi nila kailanman narinig sa kanilang buong buhay. Sa kalagitnaan ng kanilang paghahanap, nakasalubong nila ang isang lalaking nagngangalang Severino na tila kanina pa naghihintay sa kanilang pagdaan sa gitna ng daan. Nakasuot siya ng isang makintab na itim na Amerikana at ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay, tila galing sa isang formal na pagtitipon. Ngumiti siya kay Clarice, isang ngiting nagpakita ng mapuputi at pantay-pantay na mga ngipin na tila hindi natural sa isang taong naninirahan sa bundok. Sinabi niya na nakita niya raw si Santino na sumama sa isang kaibigan patungo sa dulo ng sapa. Hindi nagtiwala si Clarice kay Severino dahil sa kakaibang aura nito, ngunit wala silang ibang pagpipilian kundi sundin ang direksyong itinuro ng misteryosong lalaki. Habang naglalakad,
Napansin ni Clarice na ang mga puno sa paligid ay tila nagbabago ang ayos, na tila nililigaw sila ng mismong kagubatan. Ang lamig ay lalong tumindi at ang amoy ng sariwang lupa at bulok na karne ay nagsimulang maghalo sa hangin, isang senyales ng presensya ng mga dalakitnon. Ang bawat hakbang ay tila naglalayo sa kanila sa sibilisasyon at naglalapit sa kanila sa isang mundo ng kababalaghan. Narinig nila ang boses ni Santino na tumatawag mula sa itaas ng isang malaking dalakit, ngunit nang tingalain nila ito, tanging mga paniki lamang ang lumipad. Doon ay nakita nila si Ursula, ang babaeng nakita ni Clarice noon, na ngayon ay mas lalong nagniningning ang kagandahan sa ilalim ng buwan. Sinabi ni Ursula na ligtas si Santino at kasalukuyang nagpapakasaya sa loob ng kanilang palasyo, kung saan walang gutom at hirap. Inanyayahan niya rin sina Clarice at Remedios na sumama upang makumpleto ang kanilang pamilya sa loob ng puno. Tumanggi si Clarice at pilit na hinila ang kanyang ina palayo kay Ursula. Ngunit tila napako ang mga paa ni Remedios sa kinatatayuan nito. Ang mga mata ni Remedios ay unti-unting nawawalan ng emosyon, tila nahuhumaling sa mga pangako ng kagandahan at walang hanggang kabataan na ibinibigay ni Ursula. Isang grupo ng mga lalaki, kabilang sina Quirino at Teodoro, ang lumabas mula sa anino at pinalibutan ang dalawang babae ng tahimik. Sila ay nakatayo lamang, nakangiti at naghihintay, na kusa silang sumuko sa tawag ng kanilang mahiwagang kaharian. Biglang lumitaw ang isang matandang lalaki na nagngangalang Tandang Tarsilo, ang tanging tao sa sitio na may lakas ng loob na lumaban sa mga espiritu. Hawak ang isang bote ng langis na may halong luya at bawang, iwinisik niya ito sa direksyon ng mga dalaketnon upang bigyan ng pagkakataong makatakas ang mag-ina. Nagkaroon ng malakas na hiyawan mula sa mga nilalang, hindi hiyaw ng sakit kundi hiyaw ng galit dahil sa pang-aabala sa kanilang ritual. Mabilis na hinila ni Tarsilo sina Clarice patungo sa isang maliit na kapilya na gawa sa kawayan at kogon. Sa loob ng kapilya, ipinaliwanag ni Tarsilo na ang mga dalaketnon ay hindi basta-basta kumukuha ng tao para kainin, kundi para gawing bahagi ng kanilang lipunan. Kapag ang isang tao ay kumain ng kanilang pagkain o tumanggap ng kanilang alok, ang kaluluwa nito ay unti-unting kakainin ng puno hanggang sa mapalitan ito ng isang espiritu. Ang mga nakikita nilang kapitbahay na laging nakangiti ay hindi na ang mga orihinal na tao, kundi mga dalaketnon na nagsuot lamang ng balat ng mga nawawalang residente. Ang panganib ay hindi lamang sa pagkawala, kundi sa tuluyang pagkapit ng kanilang pagkatao. Gabi-gabi ay kumatok ang mga kaibigan sa pintuan ng kapilya, dala ang mga paboritong pagkain ni Clarice at mga gamit ni Santino. Si Severino ang laging nangunguna, maayos na nanunuyo at nangangako na ibabalik ang bata kung lalabas lamang si Clarice at makikipag-usap ng maayos.
Alam ni Clarice na ang bawat katok ay isang pagsubok sa kanyang katatagan at ang bawat ngiti sa labas ay isang bitag patungo sa kabilang mundo. Sa dilim ng gabi, ang hangganan ng tao at engkanto ay unti-unting naglalaho sa bawat oras na lumilipas. Lumipas ang ilang araw at napilitan silang bumalik sa kanilang bahay sa tabing dagat ng San Jose, Antique, dahil sa utos ng mga awtoridad na nag-imbestiga sa pagkawala ni Santino. Ngunit ang pagbabalik na iyon ay hindi nagbigay ng kapayapaan kay Clarice dahil napansin niyang ang sityo ay puno na ng mga bagong mukha. Dumating ang isang bagong pamilya na pinamumunuan nina Ulysses at Trina na ayon sa kanila ay galing sa malayong probinsya upang magbakasyon. Ang kanilang mga kilos ay sobrang formal at ang boses nila ay tila may echo tuwing sila ay magsasalita sa loob ng bahay. Napansin ni Clarice na si Trina ay laging may hawak na suklay na gawa sa ginto at hindi ito tumitigil sa pagsusuklay kahit na nagluluto o nakikipag-usap. Si Ulysses naman ay madalas na nakatayo sa gitna ng kalsada tuwing 12:00 ng hating gabi, tila binibilang ang mga bituin o may hinihintay na signal mula sa kalangitan. Wala silang anino kahit na tapatan sila ng malakas na ilaw. Isang katotohanang tanging si Clarice lamang ang tila nakakapansin sa buong komunidad. Ang mga tao sa bayan ay tila bulag sa mga kakaibang pangyayaring ito dahil sa dala nilang yaman. Isang hapon, nakita ni Clarice si Trina na nakikipag-usap sa kanyang ina na si Remedios sa loob ng kanilang kusina habang naghahanda ng merienda. Ang merienda ay binubuo ng mga prutas na tila kumikinang sa ganda. Ngunit nang titigan ito ni Clarice, nakita niyang ang mga ito ay mga uod na nagkukunwaring pagkain. Agad niyang tinabig ang plato na ikinagulat ni Remedios at ikinangiti lamang ng malapad ni Trina nang hindi man lang nagbabago ang ekspresyon. Doon ay naramdaman ni Clarice na ang kanyang ina ay unti-unti na ring nagiging banyaga sa kanyang sariling paningin. Kinausap ni Clarice ang isang opisyal ng barangay na si Quintin tungkol sa kanyang mga hinala. Ngunit pinagtawanan lamang siya nito at sinabing dala lang iyon ng pagod. Napansin ni Clarice na si Quintin ay may suot na ring singsing na katulad ng kay Ulysses. Isang pulang hiyas na tila tumitibok na parang puso. Nang malapit na siyang umalis, nakita niya ang leeg ni Quintin na may mga bitak-bitak na tila tuyong lupa na pininturahan lamang upang magmukhang balat ng tao. Ang buong pamunuan ng sityo ay tila napalitan na ng mga nilalang na ito nang hindi namamalayan ng publiko. Sa gitna ng gabi, narinig ni Clarice ang pag-uusap ni na Ulysses at Severino sa likod ng kanilang bahay tungkol sa nalalapit na pag-aani. Sinabi ni Severino na kailangan na nilang makuha si Clarice dahil siya ang huling piraso upang tuluyang masakop ng kanilang kaharian ang buong sityo. Ang mga dalakit nun ay hindi lamang nagnanakaw ng anyo, kundi ninanakaw din nila ang mga alaala ng mga taong kanilang pinapalitan upang maging mas epektibo
ang kanilang pagpapanggap. Ang mga nawawalang tao ay ginagawa nilang alipin sa loob ng mga puno, habang ang mga espiritu ang gumagala sa ibabaw. Sinubukan ni Clarice na tawagan ang kanyang dating kasintahan na si Ricardo upang humingi ng tulong, ngunit ang boses na sumagot sa kabilang linya ay hindi kay Ricardo. Ang boses ay masyadong malumanay, masyadong magalang, at laging nagtatapos sa isang nakakatakot na tawa na tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Napagtanto ni Clarice na maging ang mga taong nasa labas ng sityo ay maaari na ring nabiktima ng mga dalaketnon sa pamamagitan ng social media o telepono. Ang kanilang kapangyarihan ay hindi lamang limitado sa pisikal na presensya, kundi maging sa digital na mundo. Isang gabi, pumasok si Ulysses sa loob ng kwarto ni Clarice nang walang paalam at naupo sa gilid ng kanyang kama habang ito ay natutulog. Nagising ang dalaga at nakita ang mukha ni Ulysses na tila natutunaw ang balat. Ipinapakita ang isang makinang at kulay pilak na anyo sa ilalim nito. Sinabi ni Ulysses na wala nang silbi ang pagtakbo dahil ang lahat ng kanyang kakilala ay bahagi na ng kanilang marangal na lipi sa ilalim ng lupa. Ang kanyang ngiti ay mas lalong lumapad hanggang sa umabot ito sa kanyang mga tainga, isang nakakakilabot na anyo ng kagandahan. Tumakas si Clarice palabas ng bahay at nagtago sa ilalim ng isang lumang tulay kung saan nakita niya ang maraming sapatos at gamit ng mga nawawalang tao. Doon niya napatunayan na ang mga dalaketnon ay hindi lamang kumukuha ng tao, kundi binubura nila ang pag-iral ng mga ito sa mundo. Ang mga taong naiwan ay namumuhay sa kasinungalingan, kasama ang mga halimaw na nagkukunwaring kanilang mga mahal sa buhay. Habang umiiyak sa dilim, naramdaman ni Clarice ang isang malamig na kamay sa kanyang balikat at ang amoy ng dapo ay muling bumalot sa paligid. Dinala si Clarice ni Severino at Ursula sa gitna ng isang malawak na bukirin sa Hinigaran, Negros Occidental, kung saan nakatayo ang pinakamalaking punong dalakit sa rehiyon. Doon ay nakita niya ang isang marangyang piging na puno ng mga taong magaganda ang pananamit at mayayaman ang hitsura. Ngunit lahat sila ay may pare-parehong ngiti. Nakita niya si Santino na nakaupo sa gitna, suot ang isang korona na gawa sa mga baging at mga kumikinang na bato na tila mga mata ng hayop. Ang bata ay hindi na tumutugon sa kanyang tawag, tila isang manika na sunod-sunuran sa bawat kumpas ng mga engkanto. Ang lamesa ay puno ng mga pagkaing hindi pamilyar sa paningin ni Clarice. Mga prutas na tila tumitibok, karne na kulay asul, at alak na kasing linaw ng kristal ngunit may usok. Isang babaeng nagngangalang Theodora ang lumapit sa kanya at nag-alok ng isang baso ng inumin upang daw ay mawala ang kanyang pagod at takot. Tumanggi si Clarice, ngunit ang lahat ng mga bisita ay tumigil sa kanilang ginagawa at sabay-sabay na tumitig sa kanya nang walang kukurap-kurap. Ang katahimikan ay naging bingi
at tila ang hangin mismo ay huminto sa pag-ihip upang hintayin ang kanyang pag-inom. Lumitaw ang isang lalaking nagngangalang Salvador na tila siyang pinuno ng mga dalaketnon sa lugar na iyon at ipinaliwanag ang kanilang dakilang layunin para sa sangkatauhan. Sinabi niya na ang mundo ng mga tao ay puno ng sakit, pagtanda at kamatayan, samantalang sa kanilang kaharian ay mayroon silang walang hanggang kagandahan. Ang pagpapalit nila sa mga tao ay isang regalo upang matiyak na ang ganda ng mundo ay hindi kailanman maglalaho sa kamay ng mga mortal. Ngunit alam ni Clarice na ang kagandahang ito ay isang maskara lamang para sa isang masamang hangarin na ubusin ang lahat ng kaluluwa. Nakita ni Clarice sa isang sulok ang kanyang ina na si Remedios na ngayon ay masaya ng sumasayaw kasama si Quirino sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Ang mga mata ng kanyang ina ay wala ng emosyon, tila isang blankong canvas na pinintahan lamang ng kaligayahan upang hindi mahalata ang kawalan ng buhay. Sinubukan niyang lapitan ito, ngunit hinarangan siya ng mga guwardiyang sina Segundo at Tomas na may mga hawak na sibat na gawa sa matitigas na ugat ng puno. Ang bawat hakbang niya ay tila kontrolado ng mga nilalang na nakapalibot sa kanya sa piging. Sinimulan ang isang ritual kung saan ang lahat ng mga dalaketnon ay sabay-sabay na nag-alis ng kanilang mga maskara. Ipinapakita ang kanilang tunay na anyo na kulay abo at walang mga butas sa ilong. Ang kanilang mga mata ay malalaki at itim na itim, sumasalamin sa kawalan at sa dilim ng kailaliman ng lupa na kanilang pinanggalingan. Sa kabila ng nakakatakot na anyo, ang kanilang mga boses ay nananatiling malumanay at mapang-akit, tila isang kanta ng sirena sa gitna ng karagatan. Pinilit nilang pakainin si Clarice ng isang buto ng dalakit upang tuluyan na itong maging kabilang sa kanilang lahi. Biglang sumulpot si Tandang Tarsilo mula sa kadiliman, dala ang isang sulo na may apoy na kulay asul dahil sa mga halamang gamot na kanyang ibinuhos dito. Nagkagulo ang piging dahil ang mga dalaketnon ay takot sa apoy na nanggagaling sa tunay na debosyon at kalikasan ng tao. Nagkaroon ng pagkakataon si Clarice na hilahin si Santino palayo sa lamesa. Ngunit ang bata ay tila mabigat na parang bato at ayaw gumalaw sa kanyang upuan. Isang malakas na hangin ang umihip mula sa puno. Tila sinusubukang patayin ang sulo ni Tarsilo at ibalik ang kadiliman. Naglaban ang liwanag at dilim sa gitna ng bukirin, habang ang mga dalaketnon ay nag-iiba-iba ng anyo upang linlangin ang mga mata ni na Clarice at Tarsilo. Nakita ni Clarice ang sarili niyang anyo na nakangiti sa kanya mula sa kabilang bahagi ng puno. Isang babala na ang kanyang kapalit ay handa na ring lumabas. Ang bawat sigaw ni Tarsilo ay unti-unting nanghihina habang pinalilibutan siya ng mga espiritong sina Ursula at Trina. Ang ganda ng paligid ay nagsimulang gumuho. Ipinapakita ang tunay na itsura ng gubat na puno ng mga kalansay at bulok na labi ng mga tao. Sa huling sandali
naramdaman ni Clarice ang isang malakas na hila mula sa ilalim ng lupa. Tila ang mga ugat ng puno ay naging mga kamay na kumakapit sa kanyang mga binti. Sumigaw siya para sa saklolo, ngunit ang tanging sumagot ay ang tawanan ng mga nilalang na ngayon ay muling nagsisuot ng kanilang magagandang mukha. Si Santino ay tumingin sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Clarice na ang mga mata ng kanyang kapatid ay naging kulay pilak na rin. Ang piging ay hindi pa tapos at siya ang pangunahing putahe na nakatakdang ihain sa harap ng mga Diyos ng gabi. Nagising si Clarice sa gitna ng isang napakatahimik na kagubatan sa paanan ng bundok Kanlaon, kung saan ang mga puno ng dalakit ay tila mas matatayog at mas madidilim. Sa harap niya ay nakaupo si Santino, suot ang kanyang paboritong pulang damit, ngunit ang kanyang balat ay kasing kinis na ng porselana at walang kahit isang gasgas. Ngumiti ang bata sa kanya, isang ngiting napakalawak at napakaayos, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi gumagalaw kasabay ng kanyang bibig. Doon naramdaman ni Clarice ang matinding lamig na tila tumatagos hanggang sa kanyang mga buto, isang babala ng wakas. Inabot ni Santino ang kamay ng kanyang ate at sinabing, "Huwag ka nang matakot, Ate Clarice. Dito ay wala ng sakit at hindi na tayo kailanman maghihiwalay." Ngunit ang boses ni Santino ay parang boses ng isang matandang lalaki na pilit lamang ginagawang pambata, isang tunog na nanggagaling sa kailaliman ng puno. Napansin ni Clarice na ang kanyang sariling mga kuko ay unti-unti nang nagiging kulay pilak at ang kanyang balat ay tila tumitigas gaya ng kahoy. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay ang mabangong amoy ng mga bulaklak ng dapo. Lumitaw sa paligid sina Severino, Ursula, Ulysses at Trina na ngayon ay nakasuot na ng mga modernong damit at may dalang mga smartphone at mamahaling gamit. Sinabi ni Severino na sila na ang papalit sa pamilya ni Clarice sa bayan at walang sino man ang makakahalata dahil perpekto ang kanilang pagganap bilang tao. Ang tunay na Clarice, Santino at Remedios ay mananatili na lamang sa loob ng puno bilang mga anino na magsisilbing lakas ng kanilang kaharian. Ang mundo sa labas ay patuloy na iikot, ngunit ang kanilang mga pagkakakilanlan ay tuluyan ng nanakaw ng mga engkanto. Tumingin si Clarice sa kanyang paligid at nakita ang libu-libong iba pang mga tao na nakatayo sa loob ng mga kristal na ugat ng dambuhalang puno. Doon ay nakita niya sina Regina, Quintin, at maging ang mga nawawalang tao mula sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Lahat sila ay nakangiti, ngunit umiiyak ang mga mata. Sila ay mga bilanggo ng kagandahan, mga kaluluwang ipinagpalit sa isang perpektong imahe na walang hanggan, ngunit walang tunay na damdamin. Ang bawat punong dalakit sa bansa ay tila isang portal na kumokonekta sa iisang malawak na bilangguan sa ilalim ng lupa. Naramdaman ni Clarice ang paggapang ng mga ugat sa kanyang katawan. Tila niyayakap siya ng puno
upang tuluyan na siyang maging bahagi ng kahoy nito. Ang kanyang mga alaala tungkol sa kanyang buhay sa lungsod, ang kanyang mga pangarap at ang kanyang pagkatao ay unti-unting naglalaho na parang usok sa hangin. Sa huling pagkakataon, nakita niya ang bagong Clarice na lumabas mula sa puno. Suot ang kanyang mukha at bitbit ang kanyang mga gamit, handang bumalik sa bayan. Ang nilalang na iyon ay ngumiti sa kanya ng nakakaloko bago ito tuluyang lumakad paalis ng gubat. Habang ang kanyang paningin ay unti-unting nagdidilim, narinig niya ang huling babala ni Salvador na bumubulong sa kanyang pandinig. Huli na, tinanggap ka na ng puno. Ang bawat himaymay ng kanyang puso ay naging kahoy at ang kanyang bawat hininga ay naging hanging nagpapakilos sa mga dahon ng dalakit. Wala nang sakit, wala nang takot, ngunit wala na ring kaluluwa na natira sa kanyang anyong porselana sa loob ng madilim na gubat. Ang ganda ng gabi ay naging isang walang hanggang bilangguan kung saan ang ngiti ay isang sumpa na hindi na mababali. Sa bayan, ang pamilyang Clarice ay namumuhay ng masaya at tila mas masagana kaysa dati na ikinatuwa ng lahat ng kanilang mga kapitbahay. Ang mga tao ay humahanga sa kanilang kagandahan at kabaitan. Hindi alam na ang mga nilalang na kasalamuha nila ay mga halimaw na naghihintay lamang ng tamang pagkakataon. Bawat gabi, ang bagong Clarice ay tumitingin sa salamin at hinahaplos ang kanyang perpektong mukha habang ang tunay na Clarice ay nagdurusa sa dilim. Ang cycle ng pagpapalit ay magpapatuloy hanggang ang buong mundo ay mapuno ng mga ngiting walang buhay. At doon, sa ilalim ng mga punong dalakit sa iba't ibang panig ng Pilipinas, marami pang mga upuan ang bakante para sa mga susunod na bisita ng piging. Kung makakita ka ng isang taong masyadong perpekto, laging nakangiti, at tila hindi tumatanda sa paglipas ng panahon, mag-ingat ka sa kanilang paanyaya. Huwag kang titingin ng matagal sa kanilang mga mata dahil baka sa susunod na gabi, ang mukha mo na ang gamit nila sa kanilang paglalakad. Ang mga dalakit nun ay laging nagmamasid, naghihintay at nakangiti sa likod ng bawat anino ng gabi na iyong dadaanan. Diyan na nagtatapos ang ating kwento ngayong gabi, mga kagabi ng lagim. Isang paalala na ang tunay na katatakutan ay hindi laging nagmumula sa mga pangit na anyo, kundi minsan ay nagtatago ito sa likod ng mga perpektong mukha at matatamis na pangako. Ang kwento ni na Clarice at ng mga dalakit nun ay isang babala na ang ating pagkakakilanlan ay ang pinakamahalagang bagay na mayroon tayo at huwag nating hayaang manakaw ito ng anumang makamundong kagandahan. Maging mapagmatsyag sa inyong mga nakakasalamuha, lalo na ang mga taong tila hindi nagbabago sa paglipas ng mahabang panahon. Salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa ating paglalakbay sa mundo ng kababalaghan ngayong gabi, mga kagabi ng lagim. Kung nagustuhan nyo ang ating kwento,
huwag nating kalimutang i-like at i-share ang ating video para mas marami pa tayong matakot at mabigyan ng aral. At syempre, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel na Gabi ang Lagim at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa bawat bagong upload nating mga kwentong puno ng kilabot. Hanggang sa muling pagkakataon, matulog ng mahimbing kung kaya nyo pa. Magandang gabi sa inyong lahat.